Paldo ang Lakers sa number 24 pick na nakuha nila ngayon sa first round. Malasaklabin ang athleticism ng rookie na to. Pinalit nila yan sa New York Knicks. Ang naging galaw ng Lakers sa 2026 NBA draft kasi maliit lang pero malinaw na tinarget talaga nila itong si Cameron Carr. Kaya bago pa man nakuha ng ibang team, nakipag-trade swap na sila dito sa New York Knicks para umakyat mula sa number 25 pick papunta sa number 24 pick kapalit ng cash consideration lang. Bakit gustong gusto ng Lakers si Cameron Carr? Ito yung sagot Nung naglaro kasi yan sa Baylor, nagkaroon siya ng breakout season. 18 points, 5 rebounds, 2.6 assists, 49% sa field, 37.4% sa 3, at merong 80% sa free throw. Ibig sabihin, hindi nga lang raw kasi scorer to Backcourt to para kay Luka at Austin Reeves. Sa NBA combined, meron siyang 42.5 inches, max vertical leap, 38 inches standing, vertical, 7'1 wingspan, kahit 6'5 lang yung height niyan. Ibig sabihin, napaka-athletic niya para sa isang guard wing Pero yung mga scout, may mga nakikita pa ring negative dyan. Masyadong manipis nga raw yung pangangatawan kulang pa sa pagiging elite defender. Kung yan yung habol sa kanya ng Lakers may physical tools pa rin naman kayang maging elite 3&D guard nito dahil sa haba ng wingspan at athleticism niya. Kailangan lang i-improve yung defensive awareness, positioning, focus sa depensa. Kaya project pa rin siya na maging defensive end sa Lakers. Sa rookie season niya, inaasahang magiging bench scorer, energy, wing transition at finisher sa spot-up shooter kasama ni Luka at Reeves. Hindi siya inaasahang magiging starter, pero pwede siyang magkaroon ng minutes dahil kulang ang Lakers ng athletic wing nung nakaraang season. Kaya mas hinabol nila yan sa draft pick. Sa mga pre-draft projection at mock drafts kasi, may ilang analyst yung nag-uugnay kay Aday Amara sa Lakers dahil nga sa pangangailangan ng mga to sa batang center at rim protector at potential maging partner ni Luka sa long-term contention. Pero ang pinakadahilan kung bakit hindi siya nakuha ng Lakers sa first round, wala silang sapat na mataas na draft pick para umabot siya. Nakuha siya ng OKC Thunder sa number 12 pick habang ang Lakers nasa 25 pick lang kasi. Kaya napilitan lang rin silang makipag-trade swap sa Knicks para bumaba sa 24th pick. Samantalang ang Thunder, pinursige talaga na makuha itong si Aday Amara. Hindi ko lang alam parang gusto na lang talagang ipamukha ngayon sa Spurs na may revenge season sila na gagawin kontra kay Wemby. May twin tower na sila ngayon, Aday Amara at Chet Holmgren. 7'3 size, elite rim protector, plus high level passing, malayokage nga raw to Si Aday Amara ngayon yung tinuturing na developmental center na pwedeng maging cornerstone big man sa loob ng future nila. Sakto siya sa player development kasi sa sistema ng OKC. Kilala si Sam Presti sa pagkuha ng mga high upside prospect at pagdevelop sa mga to. Dahan-dahan, hindi minamadali ng GM ng Thunder yan Maraming draft analyst rin talaga yung una pa lang naniniwala sa lottery talent nitong si Aday Amara. Sa mga mock draft kasi bago yung draft night, inasahan talaga na makukuha siya around number 8 pick hanggang number 15 pick lang. Hindi siya babagsak sa 20 pick Ang Thunder kasi may number 12 pick mula sa Clippers at hindi na nila hinayaang makalagpas pa yan sa lottery dahil nakita nila yung malaking pangangailangan sa center position na pwedeng maging backup center kay Holmgren, lalo na kung bibitawan nila si Hartenstein ngayon Pwede pa kung maagang ma-develop nga raw to si Aday, possible magamit pang starting center May 12.1 points, 6 rebounds, 2.4 assists, 2.6 blocks yan. Naging Big 10 Defensive Player of the Year pa yan at tumulong sa pagkapanalo ng Michigan nung National Championship. Natalo sila ng Spurs sa Game 7 habang si Wembanyama nag-a-average ng 27.3 points, 10 rebounds, 2.7 blocks. Siya pa yung naging series MVP. Kaya kahit maraming talent ang Thunder, nakita na malaki yung kakulangan nila sa elite interior para maging stopper sa mga elite center tulad ni Wembanyama. Kaya parang talagang isa sa mga dahilan ng pagkuha nila dito kay Aday Amara para maging stopper kay Wemby. Yan kasi mismo yung nakikitang malinaw na dahilan ng Thunder kung bakit sila nagkakaroon ngayon ng malaking interest pagdating sa isang solid interior defender. Bawas pressure sa core at magkakaroon sila ng sapat na stopper kung sakaling makatapat ulit nila itong si Wembanyama.